Alright guys, what is up? It's me Captain Paul and welcome back to my vlog. So ito guys, dito tayo sa Green Line gas station. I think this is Mexico. So ito, meron tayong motor ngayon guys. Ayan, BMW F900R 2022 model to guys. So this is the first time na magkakaroon tayo ng European naked bike. Okay, 900cc. So it's like upper middleweight. Lahat ng naging motor ko, ito lang yung twin cylinder inline 2. So halos mga naging bike ko guys is puro inline 4 Japanese bikes. So ito inline 2 European. So ano bang special sa motor na to guys? Ayan, so i-walk around ko muna kayo. Ayan, napakagwapo, no? Napakamacho. Sa harapan para siyang S1000R yung naked liter ng BMW. So halos all stock pa to guys. Nag-add lang ng windshield and crash guard, side mirrors. Overall ano pa to, stock pa to guys. Ayan, fresh na fresh, 2022 model. Ang tinatakbo nito guys nasa 3,300 pa lang. Ganda ng kanyang dash. 3,338 ang kanyang current odometer. Ayan. So 900cc, 895cc to be exact. Parallel twin. Ayan, liquid cooled syempre. Double overhead cam. Ayan, at tapos slipper clutch na rito guys. And yung firing order nito guys, iba kumpara sa ibang inline 2. Ito para siyang V-twin, 270 and 450 degree firing order. So ang karakteristik ng engine nito para siyang MT-07 or like yung mga V-twin na mga ibang European bikes. Iba yung growl ng kanyang engine and kanyang exhaust kahit na stock, pero napakaganda ng kanyang tunog. So pag pinalitan mo pa to mas maingay. Pero syempre you cannot compare this bike sa mga inline 4. So ibang ano yun ibang breed yun Ito medyo brusco yung yung kanyang tunog, engine sound and exhaust. Ayan. So mamaya i-ride natin to guys. Pag-usapan natin yung specs ito dahil napakaraming technology sa motor na to guys. With its price, I think it's bang for the buck. Okay? 900cc pero sobrang loaded yung kanyang features, parang pang liter bike na yung mga nasa 1 million, 1.2 above na price. Pero ito, nung na-launch to noong 2020, base model is 655,000. So basically, without all the electronics, yun, mabibili mo yung base model niya. So with all the technologies, mag-add ka ng few bucks and then makukuha mo tong sport version na 775,000. Pero ngayong 2023, I think, alam ko nasa ano na to, 795,000. Okay? So pag-usapan natin, sulit ba yung mga upgrades from base model to sports? Kung sulit ba na mas kukunin mo tong sports na to. Okay, so pag-usapan natin mamaya guys. Ayan. So start natin. Ayan. So keyless na siya guys. It's keyless. Ayan. Tsaka itong motor na to guys, may sariling utak to. Grabe, nagugulat ako sa mga technology niya. Ayan, electronic suspension. Tapos naka built-in na electronic damper, ride-by-wire, quick shifter up and down. Iba pa, napakarami pa yan. Brembo, naka-Brembo na rin. Ang Brembo nito, harap-likod guys. Napakaganda ng stopping power niya. So tara, let's ride. And we'll talk about all the features of this bike. And para kanino ba yung mga gantong klaseng bike, guys. Okay? So let's go. Alright guys, so ito, ngayon testing natin ito sa dito sa National Road. Sa mga traffic, kung gaano siya ka-agile. So, and then mamaya pasok tayo ng expressway to test the high speed naman. Tignan natin siya sa high speed, yung kanyang wind drag, yung kanyang medyo tignan natin kung mata-top speed natin, pero we'll see. Okay. Ayun. Dito usually pag ganitong daan, ano yan yung low to mid, low RPM to mid ang magagamit mo. Let's go. All right. So we're back on naked guys.
So ayun guys, so far nag-enjoy akong gamitin tong motor na to guys. Ayan, F900R Sport version from BMW. So nung na-release to ng 2020, wala naman siyang pinagbago from 2020 model. So yung year model lang guys. Okay, so dalawang variant to, base model and itong sport version. So tanggalin mo lang lahat ng electronics nito and ibang features. So yun yung base model. So mamaya pag-usapan natin ano ba yung mga features nito and ano bang special sa motor na to guys. Ayan, nakikita nyo yung kanyang display, TFT 6.5. Napakaganda, napakakulay, napaka-futuristic. So isa ito sa mga pinaka high-tech na naging motor ko. Actually, nung una ko tong i-ride, nung kunin ko siya sa first owner, medyo nabobo ako eh. Hindi ko siya alam kalikutin talaga. So ang ginawa ko, inuwi ko na lang. And then nag-research muna ako, basa-basa ng manual. And then yun, kailangan mo talaga siyang pag-aralan guys. Hindi pwede yung, lalo na sa aming mga vloggers, hindi yung pwede sasakyan mo na lang manghuhula ka. No, you have to research sa mga ganitong klaseng motor. Unang-una, napakarami niyang technical features, napakarami niyang electronics. Doon pa lang medyo ma-overwhelm ka na, ma-intimidate ka na eh. Parallel twin, double overhead cam. Yan, yun nga nasabi ko nga, 270 and 450 degree firing order. So ang karakteristik ng makina niya parang V-twin. So ngayon, naka-stock muffler pa tayo eh. Pero yung kanyang power, gustong gusto ko. Talagang, actually pinagpilian ko guys, MT-09 or this bike. And ito, I end up with this bike and hindi naman ako nagsisisi. Sobrang nag-enjoy ako sa motor na to guys. When it comes to torque, halos same sila ng MT-09, 92 Nm of torque. Meron siyang 105 horsepower. So lamang lang ng konti yung MT-09. Pero gustong gusto ko yung torque dito guys. Alam mo yung may power siya pero napaka-smooth ng kanyang delivery. Hindi ka matatakot eh, pero mararamdaman mo yung sipa ng kanyang lakas, ng kanyang torque. Yan. So mamaya tetestingin natin sa highway. Pero so far sa mga gantong singitan, overtaking, grabe hindi ka mabibitin sa motor na to. Talagang maibubuga din. Gustong gusto ko yung kanyang stopping power guys. Naka Brembo siya na 4-piston calipers, radially mounted. Tapos 320mm rotor disc, also Brembo. Sa likod, single piston caliper na Brembo din guys. Then 265 yung kanyang rotor. Tapos naka Nissin siya na master cylinder. Napakaganda ng kanyang stopping power. And then yung clutch, napakalambot guys, napaka-smooth din. Actually mas smooth pa yung kanyang clutch sa quick shifter niya. Yung kanyang quick shifter, first, second gear, medyo hindi siya ganun ka-smooth. Pero pagdating sa third to sixth gear, okay na. So ginagawa ko, first to second, nagka-clutch lang ako. And then after that, doon ko lang ginagamit yung quick shifter niya. Pero yung kanyang auto blip, so far okay naman. Smooth naman guys. So ayan, napakaraming features ito guys. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. So torquey, malakas yung torque. Ayan o. Yung sudden acceleration niya, napakaganda rin. Pero in a good way. Thanks to its ride-by-wire throttle, napaka-smooth. Ayan o. Woo! Stopping power. Ayan, Brembo, front brake lang oh. Yung rear brake nga nito guys, napakalakas din eh. Medyo na-surprise ako kasi sa mga ibang bike ko dati, pag sa rear brake walang gaanong power eh. Ito okay siya. So ayan yung kanyang ergonomics guys. Medyo aggressive ng konti. Mataas yung foot peg. Ayan oh. Mataas yung kanyang foot peg. Medyo naka-forward ako ng konti, lead forward ng konti. Para ako naka-attack position. Ayan oh. So kahit na naked siya,
medyo aggressive, mataas yung kanyang foot peg guys. Ang kagandahan naman nito sa mga bankingan, makakabanking ka na maayos. Although pag long ride, sa mga tool ko na medyo matangkad, medyo mangangalay ka talaga. Yun lang ang downside nya. Pero sa mga cornering, ito maganda to. Maganda kasi mataas yung foot peg. And then napaka-stable na motor guys. Meron siyang built-in steering damper. Tapos front suspension 43mm. Hindi siya adjustable, pero gusto ko yung kanyang stock settings. Hindi siya malambot, hindi siya stiff, right in the middle, sakto-sakto yung kanyang timpla. So kaya hindi mo na kailangan magpalit. Sa likod naman meron siyang electronic rear suspension, dynamic ESA yan. So with one push of the button, ayan, pwede mong palitan yung kanyang compression and preload. So meron siyang 4 na riding modes: rain, road, dynamic, and dynamic pro. Dynamic pro tayo guys. So from the box, wala pa siyang dynamic pro. Kailangan mo pa siyang ipa-activate through the app of BMW. And then yun, basically mas aggressive yung dynamic pro. Mas enjoyable siyang i-ride. Kaya yan, talaga mararamdaman mo yung kanyang power. Then meron din siyang traction control. Syempre meron siyang ABS, ABS Pro, cornering ABS. And then meron siyang 6-axis IMU. So meron siyang lean sensitivity. Ito guys, papakita ko sa inyo yung kanyang sport dash. Ayan, ayan oh, DTC, brake pressure, ayan. So pwede mo pag pumreno ka, makikita mo dito yung pressure ng iyong preno. Pwede mo rin i-adjust yung kanyang engine brake control. Pwede mong i-adjust yung ABS mo, yung traction control. Yan, dito mo makikita meron siyang lean angle sensitivity. Yan, in short, pag bumabangking ka, makikita mo kung ilang degrees yung yung pag-lean mo. Tapos meron siyang cornering ABS. So pagka nasa corner ka, pwede mo pitikin ng konti yung front brake mo guys, without locking. So hindi siya magla-lock at smooth lang siya. So napakaraming features ito guys. Grabe yan, meron siyang jog wheel dito para ma-access mo yung dash. And then meron siyang adaptive headlight. It's like cornering headlight sa mga ibang motor. So basically pag liliko ka sa right or left, yun, mag-illuminate yung kung saan ka pupunta. So mababawasan yung mga blind spot, lalo na kung wala ka pang auxiliary lights. Ang sabi nilang disadvantage lang ng motor na to guys, yung kanyang weight. It's 211. Pero hindi ko ma-feel na 211 to. Napaka-agile, napaka-flickable, masarap isingit sa traffic. Okay. Lahat naman kasi ng motor, pag kahit na mabigat yan, pag umaandar na medyo magaan na eh. Pero may mga motor din na talagang mahirap mahirap i-handle, mabigat yung kanilang steering. Pero ito hindi eh. Hindi siya mukhang 211 guys. Para lang siyang MT-09. So yun, so meron din tong Bluetooth connectivity. Pwede mong i-connect yung phone mo, and then magagamit mo yung navigation nya. Tapos what else? Pwede kang mag-music. So ikot tayo ulit, pasok tayo ng NLEX guys. So bibihira sa mga upper middleweight bikes yung may steering damper. Halos mga may steering damper nasa sports bike, or yung mga nasa medyo mas mahal na na naked. Pero halos yung mga lower class, like 700, 600, even 900, wala, yung iba wala eh. Pero ito guys, meron na siyang steering damper na kasama. And ito pa guys, ito pa. Look at the signal light or turn signal. Pamaya. Kusang guys, meron siyang auto cancellation ng kanyang turn signals. So kusang namamatay guys para sa sasakyan. Ganun ka high tech tong motor na to. Ayan. So ganun siya ka high tech guys. Kusang nagsa-shut off yung kanyang turn signals. So kalimitan ang mga rider minsan pag nag-signal hindi nila napapatay. So nalilito yung sa likod nila. Pero ito guys, grabe, medyo na-amaze ako.
Para siyang kotse. Madali lang din siyang isingit, guys. So pwede kang pumili ng low seat or high seat, depende sa gusto mo. Ayan, tingnan nyo yung kanyang turn signal. Ayan guys, biglang mawawala, di ba? Nawala. Napakalupit. Tumama yung ating signal light, side mirror. Isa pa guys, tingnan natin dito. Tingnan yung turn signal niya. Napakalupit guys, napaka high tech. Ay, di ba? Nawala, oh. Grabe, napaka-high-tech ng motor nito guys. Kanina pa ako nagsasalita pero halos di ko nasasabi yung mga ibang features nito guys. Ayan, so keyless ignition with anti-theft. Tapos, tingin yung kanyang tank. Keyless tank cap. So, hindi mo ma-open yung kanyang tank cap unless i-off mo yung motor. Okay? So, walang susian guys. Napakalupit. Alright. So, I can say yung motor na to guys talagang pang city driving. Doon mo siya ma-enjoy yung mga overtaking, lane filtering, yung sudden burst of acceleration. Pero sa dulo, wala siya. Ayan, 6th gear. Medyo mahina na siya guys. Ayan. Okay. So, etong motor na to, kung ikaw mahilig sa mga gadgets, mahilig sa mga technology, eto para sa ito guys. Kung old school ka, ayaw mo ng maraming technical features, ayan, this bike is not for you. Don't buy this bike. Okay? And kung mahilig ka sa mga Fast and the Furious bikes, yung mga talagang tumatakbo ng 250, 280, 300, so this bike is not for you. Because ang power nito talagang nasa ilalim and mid-range lang. Sa dulo guys, wala siya. Wala. Okay? Pero I believe this bike can reach up to 230 kph. Okay? So, sino bang laging nagra-ride ng gano'n, 'di ba? Laging 200 plus, laging kailangan mabilis. Hindi naman, 'di ba? So nowadays, galing na ako sa mga motor na super bilis. Di na super bilis, super lakas. Halos lahat na ng Japanese bikes na malalakas, mabibilis, na-try ko na. Pero yung 0 to 100 napakabilis, and then 100 to 200 okay naman din. I think mabilis naman niya makuha. Ayan. Pakita ko lang sa inyo ulit guys yung itsura ng ating F900R Sport. Alright guys, so ito yung kanyang dash. Ayan, 6.5 inches TFT display, napakalinaw. And then ito yung kanyang control. Meron siyang jog wheel dito, menu button. And then ito yung kanyang mode button. Ayan. So para matanggal mo siya dito, kailangan mo i-press yung up. Ayan. And then ito pwede siyang up and down, then left and right. Ayan. So ito yung kanyang settings. Ayan, my vehicle. Ayan, so dito makikita mo guys yung kanyang temperature, yung kanyang gas mileage, battery, and even yung battery ng phone mo guys, makikita mo rito pag nakasync. Dynamic Pro, ayan yung kanyang gear indicator, kilometer, yung kanyang speedometer. And then ayan yung onboard computer, yung journey mo, yung brake, ayan, ang dami oh. Speed, fuel consumption, napakaganda nito. Ayan, ito yung kanyang remaining kilometers before the PMS. Ayan, dito sport mode. Ayan, meron din siyang lap timer guys. Ayan oh, pag mag-race track ka, diba, napakaraming features nito. Navigation, ayan. Mamaya, let's try the navigation guys.
So, media, pag nakakonect sa intercom mo, telephone, then settings, dito, pwede mong iset yung mga lights. Ayan, shift light, driving mode, pre-selection. Andito yung mga rain mode, dynamic, road, dynamic pro, configuration. Ayan, kung gaano kalakas yung engine brake, traction control, ABS. So, pipili ka dyan, guys. Okay. So, what else? Yeah, system settings. The connection. Pwede mo i-connect yung mobile phone and intercom mo. And yung intercom ng yung pillion rider. Display information. Ayan. So, actually, medyo komplikado lang siya sa una, guys. Pero, pag napag-aralan mo na, pag alam mo na paano siya kalikutin, madali na eh. So, kailangan mo na siya patayin. Open mo to. Ayan. And then, ganun lang ulit. Ayan. Pero pag naka-on yan, guys, kahit na anong buksan mo, wala. Hindi yan mabubuksan. 'Di ba? Napaka high-tech niya, guys. And then yung kanyang ABS, ayan, pwede mo ring i-off yung kanyang suspension, ayan, dynamic, road, depende kung anong gusto mo. Ang dynamic medyo stiff yan. Ang road medyo malambot yung suspension. So ayan, guys, kusa siyang mag-a-adjust dito sa kanyang dynamic ESA. So mararamdaman mo tumataas, bumababa yung suspension. Ayan, up and down quick shifter. So, what else? Yan. Yung kanyang mga turn signals, cute lang eh, no? Parang aftermarket na rin eh, hindi mo na kailangan palitan. 'Di ba? And then yung kanyang tail, very very simple lang, maliit lang, cute. Kahit di ka na mag-tail tidy. Yan, lahat ito LED na. Tapos yung kanyang muffler, okay naman kahit di mo palitan, okay naman yung forma. Pero kung gusto mo na mas maingay, syempre, bili ka ng slip-on na middle pipe, tapos slip-on na canister. And then ayan, Brembo, single piston caliper. Pati yung mga rotor disc niya, guys, Brembo din. Ayan, meron siyang built-in na seat cowl. Ito kasama na to pag binili mo siya. Tapos yung kanyang seat, sakto lang, guys. Medyo manipis. Ayan. Medyo manipis. Siguro sana mas makapal pa ng konti dyan. Although pwede kang bumili ng seat na medyo mas mataas. Makapal, kaso mahal pa sa 28,000 yata or 25. So ito yung kanyang engine, guys. Ayan, oil filter dito. So naglagay lang yung first owner ng crash guard. And then dito yung kanyang slip-on, guys. So ayan, oh. So kahit natanggalin mo na lang to, plug and play lang. And then yan, Brembo 4-piston calipers, radially mounted. Yung rotors niya 320, ano rin yan, Brembo din yan. And then ayan, what else? Dito yung kanyang intake, dalawa magkabila. Ayan, ram intake. And then yung kanyang DRL, ayan, parang Cyclops. Yung kanyang adaptive headlight, dito yan, guys. Mag-illuminate yan pagka sa bankingan. And then ito, kinabit lang to eh, aftermarket na to. Then naka-Nissin siya na master cylinder. Ayan, yung steering damper, electronic siya. And then naka-braided brake lines na rin yan for better stopping power. So what else? Napakaraming features nito, guys, sobra. Talagang kulang ang isang araw para ma-memorize mo yung mga features nito. And then yung kanyang tank, 13 liters, pero according to BMW, maabot naman to ng 23 kpl, around 300 plus isang full tank. So pwede na rin, matipid na rin siya. So ito yung kanyang suspension, guys. I mean, suspension pa lang napakamahal na yan. So with all those upgrades dun sa base model, I think sulit naman eh. From 655 na base model to 775 or 779 ngayon, or 795 ngayon. Okay na rin, sulit na rin kasi may IMU, up and down quick shifter, keyless ignition, ride by wire, tapos naka TFT ka. Kasi dun sa base model, guys, wala yung mga ibang features na yun eh, like the suspension na electronic, wala siyang IMU, tapos hindi siya adaptive headlight, wala din siyang up and down quick shifter. So sa price range ito, guys,
Actually, yung 775 mura na yun eh. Kasi yung mga features nito, makikita mo lang usually sa mga upper class ng BMW like the GS, GSA, S1000RR, 'di ba? Pero eto, do sa price range niya, halos the same yung features na meron sila. So, napakaganda na rin. Yan, naka Sport Max siya na Dunlop Roadster. Ayan, 180/55, 120/70. So, and then meron siyang built-in na radiator guard, pero yung iba naglalagay pa rin ng Evotech dahil hindi enough to, lalo na pagka madalas kang mag-ride kasi exposed pa rin yung radiator mo. Ayan, and then yung kanyang mga bolts, ayan, makikita nyo naka-star key sila, star hex, tapos may mga logo din na BMW na naka-engrave, and these are titanium, guys. So titanium lahat ng bolts ng BMW. So ang kulay nito is silver metallic racing red. Ayan. So quick walk around tayo dito. Siguro ang isa sa mga pinaka downside lang nito, yun nga yung weight. Sa mga smaller rider, medyo talaga mahirapan sila. And kung naka-tiptoe ka, 'di ba, medyo mahirap i-balance 'to. And then yung kanyang dash, medyo maalog. Maalog to, guys, ayan. Maalog siya. Siguro yun yung mga nakikita kong disadvantage or cons ng motor na to. Yung weight, yung TFT na medyo maalog. Pero overall, wala akong makitang dito eh. Wala akong makitang pangit dito sa motor na to. Siguro yung mga naghahanap ng mga sobrang bibilis na motor, this bike is not for you, guys. Kasi ito, ang power nito talagang low RPM to mid lang. Sa dulo, talaga medyo parang pagong na lang siya. Wala talaga, hanggang 200 lang siguro. Mamaya we will test. Tingnan natin kung hanggang saan aabot to. So ayan. So nasa Lakeshore tayo, tambike lang tayo dito. I think punta tayo ng Angeles siguro. And then ikot na tayo. So yung kanyang frame, guys, is made of steel. Yung kanyang pinaka frame, ayan, and the subframe, siguro kaya siya mabigat, pero ang positive side dun, guys, is very durable and napakaganda ng kanyang build quality. Kumbaga parang napakatibay ng motor na to. Pero yung kanyang swing arm, it's alloy. So medyo magaan yung kanyang swing arm, guys. And look at the swing arm. Ayan. 'Di ba? So parang feeling ko parang it's built like a tank etong motor na to, guys. Actually, pinagpipilian ko yung MT-09 and this. Pero I find the MT-09, maganda yung technology, maganda yung power ng motor, CP3. But the build quality, medyo alangan ako eh. 'Di ba? Unlike this bike, talagang lahat ng features, lahat ng nakakabit dito, talagang hindi lang basta-basta. Yan, brakes pa lang, the engine, the technology, talagang wala kang itatapon, guys. Yan, so I think tama lang yung choice ko na mas pinili ko to kumpara sa isa, 'di ba? So far di man ako nagsisisi, guys. Talagang nag-enjoy ako and very satisfied na ito yung pinili kong motor. Yung kanyang first to third gear, napakaganda rin ng acceleration eh. Ibibigay niya rin talaga eh. Although pagdating mo ng 5th gear and 6th gear, para na lang siya nagme-maintain. So wala ka na halos aasahan. So exit tayo dito sa may Mexico. And then we'll go straight to Pulilan exit. Tapos bypass tayo, guys. Doon naman may konting bankingan. Tingnan natin yung kanyang handling when it comes to corners. So tingnan natin kung yung 211 kilograms ba mararamdaman mo, 'di ba? Sa motor na to. Gusto ko yung kanyang settings ng kanyang front suspension, guys. Kahit di siya adjustable. Unlike sa mga ibang bike na try ko, parang talagang sobrang bounce ng ibang motor, guys. Kaya yung iba nagpapalit pa or nagpapa-tune pa ng suspension. Pero dito, guys, no need. Di talaga ako maka-move on sa kanyang turn signal. Talaga medyo na-amaze talaga ako. Yan, sa mga slow turns, okay naman. Okay naman slow turns. Talagang kailangan mo lang talagang malaman yung proper way
paano mag slow turn. Pero hindi ko naman na-feel na 211 kilograms yung motor. Grabe din yung kanyang acceleration. Nag-enjoy ako. Auto blip. Okay. Turn. Okay din naman guys. Ayan oh. Masarap din iliko. Tignan natin yung ano, yung kanyang sport mode. Dito kasi makikita mo yung lean angle eh. Ayan, 24 degrees sa right. Kulang pa, pero hindi siya mabigat iliko guys eh. Ayan, tignan mo, one hand no. One hand. Diba? Acceleration, second gear. Ayun. Fourth gear may power pa guys eh. Pagdating ng quinta, wala na. Yung kanyang wind drag, although meron tayong visor eh. So medyo nadi-deflect ng konti yung hangin dito sa aking chest. Halos lahat ng hangin nasa helmet ko. Pero siguro kung wala tong visor, mas worst yung wind drag. Pero dahil maganda yung kanyang geometry, naka-attack position ka, very aggressive, makakayuko ka guys, ayan oh. Yan, naka-slightly bend yung aking elbows, yung aking arms. Yeah, tama nga sila guys. Sa high RPM nga, wala ganong power to motor na to. Talagang low and mid-range lang. Pero who cares, 'di ba? Di ka naman lagi napapatakbo ng 200. Ang importante yung 0 to 200 or 0 to 150. Let's try the rain mode. Ayan, rain mode. Rain mode. Third gear tayo, rain mode. Oo, ramdam mo talaga yung rain mode. Pigil yung power. Tayo, road. Road, medyo nag-improve ng konti. Ayan. Pero para sa akin, bitin pa rin. Pero I think sakto lang to sa mga city riding, yung road mode niya, okay lang. Ayan o, fourth gear, okay. Let's try the dynamic. Yan, so kahit na nakapiga ka sa throttle guys, pwede kang magpalit on the fly ng riding mode mo. So naka-dynamic tayo. Ito basically mas gumanda yung acceleration niya sa dynamic. Around 6,000 RPM, ayan. Grabe yung kanyang vibration sa handlebar. Although dito sa may foot pegs walang gaano eh. Sa may tank walang gaano eh. Nandito yung kanyang vibration na sa handlebar. Siguro kailangan mo na medyo mabigat na bar ends dito, yung RNG. Yung mga medyo mabigat para mas ma-absorb niya yung vibration ng maayos. Kasi tinanggal ko to. Lalagyan ko sana ng bar end mirrors, kaso medyo malaki yung bolt. So hindi kasi yung mga ibang bar end mirrors sa market. Kaya binalik ko na lang. So yeah, siguro yun. Kung para maiwasan yung vibration, siguro kailangan na medyo mabigat na bar end dito. So daan tayo dito sa may bypass road. Alright. Woohoo! Ang lakas ng acceleration. Parang MT-09 din na mas stable. Okay, kasi ang MT-09 guys, wala siyang steering damper eh. So kailangan pa siyang palagyan. Auto blip. Hahahay. Ang lakas ng kanyang engine brake. Pero napaka-stable ng manibela niya. Kahit biglain mo yung throttle mo, hindi siya magbababol eh. Ayun guys, so nakapagpagasa tayo dito sa may Petron. Pasok tayo ng Balukok.
Doon sa may, buti naka ano tayo, naka clear visor tayo. Actually naisip ko nga kung sasali ako ng Boss Ironman next year. Maganda pang Ironman to eh. Bakit kamo? Dahil unang-una matipid sa gas. Okay, and di naman lahat ng oras ay nasa expressway kami. Kakaunti lang yung time na nasa expressway kami. Halos local road ang dadaanan namin guys pag sa Ironman. So magandang candidate to kasi maganda yung kanyang acceleration and mid-range. And then yung kanyang fuel consumption, 'di ba? 23 kpl. O 'di ba? So matipid na kasi yung mga dating motor ko nasa 16 lang, yung Suzuki pinakamatipid. ZH na sa 12, 13. So kung ito, medyo makakatipid talaga tayo. Yung cornering headlight niya, hindi ko lang po umandar kanina pagka bumabanking tayo. Tignan natin. Nag-i-illuminate. Parang may certain degree lang eh. Medyo marami sasakyan ngayon. Ang lakas ng kanyang engine braking. Okay naman sa bankingan. Okay din naman. Siguro kung mas maganda pa yung gulong mo, then mas maganda yung kung tama yung PSI, mas okay ito. Kung naka Rosso 4 ka, maganda to i-banking. Dahil medyo aggressive yung kanyang position, yung mga paa mo na ipepesto mo na maayos. Tsaka yung kanyang handlebar medyo naka back sweep, naka lean back ng konti sa rider. So mas madali sa bankingan. Ayan, so side to side flick. Okay din, not bad. Not bad guys not bad. Hindi na masama. Hindi na rin masama. Medyo overpowered na yung third gear niya sa mga ganito. I think tama lang yung second gear. Ito dito, tingnan natin. Konting trail brake. Ayos. Doon gumagana yung mga cornering ABS eh. Yung kanyang IMU. Oops, wala tayo makita, bulag. Binulag tayo nung naka-high beam pala tayo. Sorry. Oops, may truck. Biglang dumami yung mga sakyan dito ngayon Ayun. Medyo madulas din, mabuhangin. Kaya ayaw ko rin isagad. So yun guys, final verdict sa motor na to. Ayan, BMW F900R Sport. So final verdict. So marirecommend ko ba itong motor sa inyo? So kung ako ba, sa sarili ko, kung beginner ako or kung nag-aanap ako ng kung nag-upgrade ako galing sa lower CC, bibili ko ba to? Definitely yes. Sa presyo niya guys definitely yes. Kung ang budget mo nasa 800 plus, okay, or 700 plus pataas, definitely bang for the buck na tong bike na to guys. Okay, sa mga technology pa lang na meron siya, sa mga components, sa brakes, sa suspension, sa throttle, sa display, talagang wala ka nang hihilingin pa eh, 'di ba? So wala naman perfect na bike. Siyempre kahit paano, kahit yung mga pinakamamahal na bike dyan, may mga cons pa rin yan. Ito, ang cons lang ito, yun nga yung weight and yung kanyang TFT display medyo mauga, pero very minimal yun. Di naman major issue. Okay? What else? Yung vibration, yun. Weight and vibration, yun yung nakikita kong cons ng bike na to. Pero overall, it's a fun bike. Guys, tapusin ko na yung vlog.